Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. $1 bilyong, paano magagawang magdesisyon para rito ni William? Si Lily na ang pinuno ng pamilya Lindon. At kahit na para lang sa katuwaan ang kompetisyong ito, hindi pa rin biro ang $1 bilyong na pusta para makasali rito. At sa sandaling mawalan ng $1 bilyong ang pamilya Lindon, tuluyan nang mawawasak ang kanilang pamilya. Hindi na nakapagsalita ang nakangiting si William sa mga sandalig ito. Tumawa si Kent at sinabing, "Hindi pala kaya ng pamilya Lindon na pumusta rito. Isa lang naman itong laro, kaya ano ang dapat nakatakutan dito ng pamilya Lindon? Akala ko si Daryl lang na isang nakikitirang manugang ang nag-iisang duwag sa pamilya Lindon. Hindi ko naman inakala na kasing duwag niya pala ang buong pamilya Lindon. Maging si William ay isa rin palang duwag. Haha!" Agad na nainis si William matapos marinig ang mga sinabing ito ni Kent. Bakit nga ba ayaw ng pamilya Lindon sa sumali rito? Paano siya magagawang maliitin ni Kent? Siya ang pinakamatandang apo ng pamilya Lindon. Nakaramdam ng matinding galit dito si William, pero si Lily na ang leader ng kanilang pamilya. Kaya agad siyang humarap kay Lily at nagmakaawa, "Lily, dapat tayong sumali sa kompetisyong ito para ipakita ang ating suporta ngayong si Kent na mismo ang nagimbita sa ating sumali. Ano sa tingin mo?" Sa totoo lang, naiinit ang bawat isang miyembro ng pamilya Lindon kay Lily. Paano magagawa ng isang batang babae na kagaya ni Lily na mamuno sa kanilang pamilya? Sa sandaling matalo sila sa karerang ito, mawawalan ang pamilya Lindon ng $1 bilyong at si Lily lang ang siyang magiging responsible sa nangyaring ito. Kaya si Lily at Daryl ang nararapat na maging kinatawan ng kanilang pamilya sa karerang ito, at sa sandaling matalo sila, agad siyang magrereklamo sa kanyang lola at pipilitin si Lily na ibalik sa kanila ang kanyang kontrol sa mga negosyong hawak ng kanilang pamilya. Inisip ni William na isa itong napakagandang plano para sa kanya. Napakagat na lang sa kanyang labi si Lily matapos makita ang pagtingin sa kanya ng lahat at sinabing, "Sige, sasali sa kompetisyong ito ang pamilya Lindon." Sa mga sandaling ito, hindi na niya matatanggihan pa ang imbitasyon, kaya kinailangan na niyang isalba ang dignidad ng kanilang pamilya. Agad na nagpakita ng isang nanalamig na ngiti si Kent matapos marinig ang pagsangayon ni Lily na sumali ang kanilang pamilya. At sa huli, ang mga kasaling pamilya sa kompetisyon ay ang pamilya Howe, pamilya Lindon, pamilya White, pamilya Quinn at pamilya Young. Magpapadala ang bawat isang pamilya ng isang lalaki at babaeng kinatawan na magbibigay sa kompetisyong ito ng 10 mga kalahok. Sa totoo lang, hindi interesado si Yvonne na sumali sa kompetisyong ito, pero masyadong nagpumilit ang nakababata niyang kapatid kaya wala na siyang nagawa kundi sumangayon sa pagsali ng kanilang pamilya. At mahahalata rin na ang kinatawan ng pamilya Young ay walang iba kundi si Yvonne at ang nakababata niyang kapatid. Ang kinatawan naman ng pamilya Howe ay sina Kent at Megan. Si Megan ang fiancé ni Kent, kaya itinuturing na rin siyang parte ng kanilang pamilya, at wala rin kahit na sino ang umalma sa kanyang pagsali sa kompetisyon. Sina Daryl at Lily naman ang kakatawan sa pamilya Lindon. Para naman sa pamilya White, kakatawanan ito ni Zaylor, at isang babaeng miyembro ng kanilang pamilya. At ang magiging kinatawan ng pamilya Quinn ay sina Justin at ang pinsan nitong si Charmaine. Nasabik ang lahat ng ianunsyo ang listahan ng mga kalahok sa kompetisyon, dahil kasali rito ang maraming mga nagagandahang babae mula sa iba't ibang mga pamilya. Sina Lily, Megan at Yvonne ay nagpakita ng kani-kanilang mga kagandahan at kaseksihan. Ang pagkakataong mapanood ang paglangoy ng ganito karaming mga nagagandahang babae ay ang pinakamagandang entertainment na kanilang makukuha sa okasyong ito. Lihim namang nagpadala si Kent ng mensahe gamit ang kanyang cellphone nang hindi napapansin ng kahit na sino. Nang maisend nito ang mensahe, isang binata mula sa pamilya Howe ang tahimik na sumisid sa tubig hindi kalayuan sa kanilang kinatatayuan. "Hayaan niyong ako ang maging judge ng kompetisyong ito. Lahat ng kalahok, maghanda na kayo sa starting line," nakangiting sinabi ni Edward. Kasabay nito ang pagbibigay niya kay Kent ng thumbs up bilang moral support. Sa sandaling manalo ang kanyang anak sa kompetisyong ito, siguradong makakatanggap sila ng $4 billion. Confident siya sa bilis ng kanyang anak, dahil bata pa lang ito nang magsimula itong mag-training sa paglangoy. Habang ang magiging magugang naman niyang si Megan,
ay ang hepe ng Criminal Investigation Team ng Donghai Police Department kaya siguradong mahusay din ito sa paglangoy. Kaya siguradong mananalo ang dalawang ito sa kompetisyon. Sa kabilang banda, ninerbiyos na tumayo si Lily sa tabi ni Daryl. "Hay, hindi ako magaling lumangoy." Ngumiti naman si Daryl at sinabing, "Huwag kang mag-alala, nandito ako." Dito na nawala ang bigat sa loob ni Lily, matapos makita ang confident na mukha ni Daryl at ngumiti na lamang sa kanyang asawa. Itinaas ni Edward ang hawak niyang mikropono at sinabing, "Simulan na ang karera." Splash! Agad na dumib ang 10 mga kalahok sa tubig at mabilis na lumangoy papunta sa maliit na isla. "Dali! Bilisan niyo pa! Dalian ninyo!" Nasabik ang lahat na nagsimulang mag-cheer sa kani-kanilang mga pambato. Napuno ng sigla ang paligid dahil sa bilyon-bilyong pusta sa karerang ito. "Kayang-kaya mo iyan, Lily. Napakaganda. Napakaganda nila. Napaka-attractive ng mga diyosang iyan." Tumitig ang lahat ng lalaki sa pampang sa mga lumalangoy na sina Yvonne, Lily at Megan. Dahil hindi sila nagdala ng kani-kanilang mga swimsuit, lumangoy ang mga ito gamit ang mga suot nilang damit. Basang-basa na ang mga ito kaya agad na bumakat sa basa nilang damit ang nagagandahan nilang mga katawan. Napaka-perpekto ng mga hubog ng kanilang mga katawan. Napaka-perpekto! "Wow, tingnan ninyo!" Agad na napunta ang kanilang atensyon sa mga lalaking kalahok sa karera. Ipinakita ni Kent at Sailor ang kani-kanilang mga swimming techniques mula sa breaststrokes hanggang sa mga butterfly strokes. Namangha ang lahat sa galing ng mga ito sa paglangoy. Si Daryl lamang ang nag-iisang lumangoy gamit ang pinakatradisyonal na doggy-style stroke. Nagmukha itong awkward pero naging mabilis ang kanyang paglangoy. Si Daryl ang ikalawang anak ng pamilya Darby. Kaya tatanggap din sana ito ng professional swimming lessons gaya ni Kent at Sailor. Pero hindi siya nagkaroon ng interes sa paglangoy kaya itinuon niya ang libre niyang oras sa martial arts at pagre-research ng mga antikes. Mula noong itakwil siya ng kanyang pamilya, matagal-tagal na nanatili si Daryl sa puder ng pamilya Lendon, kaya nagawa niyang matutong lumangoy ng mag-isa. Ito ang naging dahilan ng mga awkward strokes na kanyang ginagawa sa mga sandaling ito. "Haha, tingnan niyo ang manugang ng mga Lindon. Nagagawa niya pa ring lumangoy gamit ang doggy style." "Oo nga, doggy style nga ang ginagawa niya. Nakakatawa." Dito na nagsimulang tumawa ang ilan sa mga babae. Galit na napakagat sa kanyang labi si Lily nang marinig niya ang tawanan sa pampang. At nang makita niya ang estilo ni Daryl sa paglangoy, agad din niyang naramdaman na weird ang ginagawang ito ni Daryl. Mahalata namang hindi pa nakakatanggap si Daryl ng kahit anong professional swimming lessons noon, pero naging confident siya kanina noong kausapin niya si Lily. Kahit hindi siya naging mabagal, siguradong hindi sapat ang kanyang bilis para manalo sa karerang ito. At ang sinumang matatalo sa karerang ito ay siguradong mawawalan ng $1 billion. Maniniwala pa kaya si Lily dito? $1 bilyong ang nakataya sa karerang ito. At sa sandaling matalo sila, siguradong kakailanganin ng pamilya Lindon na maglabas ng $1 bilyong. Ano na ang mangyayari sa pagkakataong iyon? Siguradong matatanggal na rin siya sa posisyon bilang leader ng kanilang pamilya. Habang iniisip ang mga bagay na ito, agad na nagalala si Lily. Sinubukan niya ang lahat para mapabilis ang kanyang paglangoy. Pero magiging imposible na maging para sa kanya na manalo rito. Nang bigla siyang makarinig ng ilang mga sigaw. "Ano ang isang iyon?" "Naku po, pating ba yan? Bakit nagkaroon ng kulay gray palikpik sa parting ito ng tubig? Pating! Pating! Bumalik na kayo rito. Lumangoy na kayo pabalik." Dito na napatigil sa paglangoy ang 10 mga kalahok na abala sa paglangoy papunta sa maliit na isla nang marinig nila ang komosyon sa pampang bago tumingin sa kanilang paligid. Dito na nila nakita ang isang kulay itim na palikpik sa ibabaw ng tubig na may 10 milyang layo mula sa kanila. Napakabilis nitong lumalangoy papunta sa kanilang posisyon. "Pating! Isa nga itong pating!" Dito na nagsimulang sumigaw sina Lily Yvonne at iba pang mga babaeng kalahok sa karera. Maging ang mga lalaki ay nagulat sa nakakatakot na palikpik ng pating sa tubig. "Lumangoy na kayo pabalik sa pampang." Ninerbiyos na rito ng husto si Megan. Kahit nagawa na niyang uminom ng godly pill at maging isang level 1 Master General, hindi pa rin ito sapat para matalo niya ang isang pating sa tubig.
Nagsimula nang magpanik ang lahat na nagsilangoy papunta sa Pampang, hindi na nila inisip pa ang tungkol sa karerang ito. Walang sino man ang mas pipiliing mamatay para lang sa 1 bilyong pusta ng kanilang pamilya. Mabilis na lumanggoy ang pating at hindi nagtagal ay nagawa na nitong makalapit sa mga babae. Napapikit na lang sa sobrang pag-alala ang ilang mga tao sa Pampang, ayaw na nilang makita pa ang mga susunod na mangyayari. 2 tao lang ang nanatiling kalmado sa mga sandaling ito, ito ay sina Daryl at Kent. Mula sa lugar na kinaroroonan ni Daryl, malinaw niyang nakita na ang pating na ito ay may mga kamay at paa. Kaya siguradong peke lang ito. Hindi rin naintindihan ni Daryl kung bakit naging kalmado sa pagkakataong ito si Kent. Halos may hina ito sa kanyang pantalon nang mahuli si Kent ng Grandmaster Heaven Cult. Kaya mayroon ng mali sa pagiging kalmado nito ngayon dahil isa siyang duwag. Kaya napaisip si Daryl nang hindi kaya si Kent ang utak sa likod ng pekeng pating na ito. Hindi nagtagal, naabutan na rin ng pating ang mga babae. Dito na tuluyang nagulat ang mga diyosang sina Yvonne, Lily at Megan. Tulungan mo kami Daryl, sigaw ni Lily nang hindi na nag-iisip pa. Ngumiti si Daryl nang malaman niyang si Kent ang may pakana ng pekeng pating na ito para magkaroon ng pagkakataong maging isang bayani. Kaya hahayaan niyang magpakabayani si Kent sa mga sandaling ito. Hindi na lumangoy papapunta sa mga babae si Daryl nang malaman niya ito. Sa mga sandaling ito, mabilis na lumangoy papalapit si Kent at sinabing, "Huwag kayong mag-alala, ako na ang bahala rito. Malaking pating, ako ang harapin mo." Dito na niya sinugod ang sinasabi nilang pating. Wow! Napakatapang naman niya. Isa talaga siyang tunay na lalaki. Wala siyang kinatatakutan. Dito na nagsimulang humanga ang mga babae sa Pampang sa ipinakitang katapangan ni Kent at agad na pumalakpak para rito. Humanga silang lahat sa isang lalaki na walang takot na humarap sa pating na nagbigay ng panganib sa kanilang mga buhay. Nadismaya naman dito si Lily. Paano siya nagawang hindi pansinin ni Daryl sa mga ganitong klase ng pangyayari, habang ang fiant ng iba ay agad na humarap sa panganib para lang mailigtas sila. Sa mga sandaling ito, lumangoy ang pating papunta kay Megan. Natakot dito si Megan at sumigaw ng, "Kent, tulungan mo ako." Kahit na marami na itong naranasang panganib sa kanyang buhay, isa pa rin itong pating na papalapit sa kanya. Ngumiti rito si Kent. Ito na ang oras para maging isa siyang bayaning to the rescue. Haha! Gusto niyang ipakita kay Megan kung gaano siya kamanli. Ito rin ang rason kung bakit niya ginawa ang eksenang ito na pag-atake ng isang pekeng pating. Naging mabangis ang sinasabi nilang pating, at mabilis na lumangoy papunta sa mga babae. Pero mukhang hindi nangangagat ang pating na ito. Narealize na rin ito ni Zaylor at Justine kaya agad silang lumapit sa kanilang mga partner para protektahan ang mga ito. Habang sa kabilang banda, lumulutang lang si Daryl sa isang bahagi ng lawa habang pinapanood ang mga ito. Dito na nadismaya ng husto si Lily. Bakit hindi siya nagawang lapitan ni Daryl para protektahan siya sa ganitong klase ng mga sitwasyon? Mukhang na-overestimate niya ata ang kanyang asawa. Kent, dalian mo. Dali, natakot dito si Megan. Bakit nagagawa lang siyang habulin ng pating na ito? Huwag kang mag-alala, Megan. Naririto na ang mapapangasawa mo. Malakas na tawa ni Kent habang lumalangoy papunta kay Megan. Dito na niya nilabas ang hawak niyang kutsilyo na kanyang hinananda kanina para sa eksenang ito. Nagmukhang matapang si Kent habang lumalangoy palapit kay Megan at yakapin ang baiwang nito. Ginamit niya ang isa niyang kamay na may hawak na kutsilyo at sumigaw sa pating ng hayop ka. Paano mo nagawang lumapit sa asawa ko? Tingnan mo itong hawak ko. Mamatay ka na ngayon. Kasabay nito ang mas mahigpit na pagyakap ni Kent kay Megan, habang nag-enjoy sa pagyakap nito sa kanya. Walang kaalam-alam si Megan sa mga nangyayari, habang niyayakap niya ang liig ni Kent habang nakakaramdam ng pagkaantig sa kanyang puso. Kahit fiant na niya ito, hindi pa rin niya hinahayaan si Kent na hawakan ang anumang parte ng kanyang katawan o humalik sa kanya. Maging ang kanilang pag-holding hands ay limitado lang. Pero sa mga sandaling ito, nagpakita ng napakatinding katapangan si Kent. Mukhang nagkamali siya na husgahan ito at dapat lang itrato ng mas maganda sa susunod. Haha, haha! Natawa si Daryl habang pinapanood ang pag-arte ni Kent na parang wala sa kanyang sarili. Pwedeng-pwede na itong mag-artista. Haha! Walang kaalam-alam ang mga tao sa Pampang sa mga nangyayari.
Natigilan sila nang makita ang walang takot na pagsugod ni Kent sa sinasabi nilang pating. Humanga silang lahat sa ipinakita nitong katapangan. Dahil sa daan-daang mga taong sumama sa outing na ito, walang kahit na sino sa kanila ang may kakayahang magpakita ng ganitong katapangan. Dito na sumigaw ang mga tao ng, "Mag-iingat ka, Kent. Isa iyang pating." Confident na itinutok ni Kent ang hawak niyang kutsilyo sa pating, at agad na sinaksak ang katawan nito. Bahagya lang nitong tinusok ang balat ng pating, habang nagpapakalat ang kanyang kasabwat ng dugo ng baboy mula sa ilalim ng tubig. Wow! Napaka-perpekto ng planong ito. Huminga ng malalim si Kent at umarte na para bang gulat pa rin sa mga nangyari. Niyakap niya ng mahigpit si Megan at pinagpag ang mga balikat nito. Okay na ang lahat. Nandito lang palagi sa iyong tabi ang mapapangasawa mo, Megan. Salamat, Kent. Napakagat na lang sa kanyang labi si Megan at mahinhing sumagot dito. Sa mga sandaling iyo, napagtanto na niya kung gaano talaga katapang ang kanyang fiancé. Wow! Nagsisigaw at nagpalakpakan ang lahat matapos makita ang pagtalo ni Kent sa pating. Grabe! Napatay ni Kent ang pating na yon. Napakatapang talaga ni Kent. Walang tigil na naramdaman ng lahat na isa lang mahinang tao si Kent na may mga bodyguard na nakahandang lumaban para sa kanya, pero napatunayan na hindi siya katulad ng iniisip ng lahat sa kanya. Grabe ang cool nito. Ito dapat ang maging idol sa pagiging isang tunay na lalaki. Tanging isang lalaki lang na kagaya niya ang nararapat na maging asawa ng isang diyosa. Inenjoy ni Kent ang mga sandaling ito habang niyayakap ng mahigpit si Megan. Kiss! Kiss! Hindi nila sigurado kung sino ang nagsimulang sumigaw nito. Kiss! Kiss! Ito na ang sandaling pinakahihintay ni Kent. Haha, ito na ang sandaling matagal na niyang hinintay. Nahiya si Megan habang tinutulak si Kent palayo habang sinasabing, "Ano ang ginagawa mo?" Tinitingnan tayo ngayon ng maraming tao. Kahit sinisimulan na niyang tanggapin si Kent, nanatili pa rin siyang rational. Paano nila magagawang mag-kiss sa harap ng maraming tao? Ngumiti si Kent at tumango kay Megan, "Huwag ka sanang magalit, Megan. Hindi ko lang mapigilan ang aking sarili." Naramdaman na niya ang pagbubukas ng puso ni Megan para sa kanya, kaya hindi na niya kailangan pang magmadali dahil marami na siyang pagkakataon para gawin ito. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.